Alright, 9:06 p.m. Host on 6:25. Mamaya sa part 1. Evening Listen Search Mamanagla. Nakuman ako sa ophthalmology. SPMC. Wala dahil LASIK nga may tabo. Wala sila dito ah. Igo ra ko nagpa-check up sa mata. Iparesetahan lang kog eye drops. Eye drops. Belong-belong. Naikuan day guys. Jokoy, Hopia, Obe. Wala ko dragon or wala ka ginamon. Belong-belong. What did you right? Okay, 5 ka ginamon. Wow, Hopia. Nanonood ka lang kay Daddy Frankie, napapanood mo yung mga tinutulungan niya. Ngayon, bukas makalawa, ikaw na mismo mapapanood mo sa upload ko. Personal na. Oo. iPhone ko lang. Okay. Pero tapos ang lahat, papaalalahanan ko lang kayo ha. Mag-ingat po kayo sa mga scammer ha. Si Daddy Frankie never pong mag-text sa inyo. Scammer po yun. Opo.
Yes po. Kaya kung talagang kailangan, much better, puntahan nyo na lang ako dito. Sabihin nyo yung problema nyo. Ano man ang problema nyo, problema sa biyanan, problema sa anak, problema sa pag-ibig, lahat ng problema nyo. Hanggang kaya ko, tutulungan ko kayo. Kaya kung nangihingi kayo ng tulong, Upat ka umiyak, guys. Unang umiyak. Kaduang umiyak. Ube. Sige, ako na magbayad ng artilan mo. Pwede na siguro 1,000. Halika, dali. Pang-artilan ko ito mahiya. Walang grasya ang mahiyain. Hanggat wala kang, ano? Halika, sir. Huwag kang mahiya. Halika, sir. Huwag kang mahiya. Hindi dapat kinakahiya ang mga bagay na hanap buhay. Ito. Sana makatulong. Katulong umiyak. Salamat tayo. Ingat po kayo sa biyahe. Nay, thank you, ha? Para hindi ko na kayo masyadong mapuyat. Malayo pa babalikan niyo. Opo. Kung namamaos na ako. Ha? Huwag niyo na ulitin. Susunod ko po. Hanap ko na magaling. Okay, guys. Tulungan sila. Isa itong bigas nila. Kaupat na umiyak. Tulog na po. Oo. Kaya dito sa bahay niyo. Bunga, magkakuha kayo ni Bandam eh. Ingat po kayo. Salamat tayo. Salamat. Thank you po na. Thank you po. Upat ka umiyak. Times 2 ka pa. Plus, 8 ka pa. Hindi na masarap ng portahan, guys. Kuba na yata niyo. Tulak daw niya ako sa buhay. Donut din. Ito man sa donut. Para mo ito. Mga kababayan, may nakita natin si nanay dito. Titinda ng ewan, di ko alam to. Pero nakakasulo para kababayan, paano na to? Ay, Standby.
Ay, Nay, anong pinta mo? Donut po. Masarap yan? Opo. Ay, ito lang po. Saan? Pwede yan? Napasana yung sapatos ko mga kababayan, kaya nakapapaan na lang ako. Ay, donut! Donut it? Paano namin kainin yan? Okay guys, Subway. Sa inyong gawa to? Akala ko na yan, no? Akala ko na sinusunog mo sa bahay-bahay. Ay, hindi. Masarap na. Titikman ko lang, Nay.
Nay, mga vlogger kami, walang tawad. Ha? Pwede 200 na lang, Nay? Pwede, o, sige. Ayan. Ni Nanay, pwede na 500. Oh, hindi ka nalugi, ha? Ay, sa dami ng kinain ni Bandam, okay na yan. Nay, ikaw ba, empleyado o ikaw may-ari nito? Magkano sweldo mo, Nay? Eh, bakit? Project ng purpose ito, paninda. No. So, walang sweldo dito, Nay. Pwede ba yun? Nagtatrabaho, hindi mo alam kung may sweldo wala? Nanay, ba't hindi mo alam kung may sweldo wala? Bago ka lang. Oh, pero sa purpose, may sweldo. Busa? Ano man? Wala. Address ko lang, ito si Maricel. Si Maricel, si Maricel. May nakita sa kanya na isang police din. Sabi mo kanina, nag-usap tayo doon, pag magaling ka na, usap kayo ng anak mo, gusto kang makasama ng mga anak mo doon. Ay, hindi po. Hindi po ako papayag. Kaya ka ba, Nay, na nakikita mo unti-unti mo siyang gumagaling? Pero, saan po talaga namin siya dadalhin, Nay, kung sakasakaling magaling na si Maricel? Kasi, ang gusto mo po ng asawa at anak, doon po. Ay, hindi po ako papayag. Balain nyo, si Lola, kumusta daw po kayo? Alam mo niya akong kumustahin ngayon. Ate Maricel, happy ka ba na nakita yung mga anak mo? Ano pakiramdam mo? Nakita mo yung mga anak mo, malalaki mga dalaga na, magaganda na. Anong masasabi mo doon sa biyanan mo? Okay lang. Tahimik po sa mga kababayan. No? Pero para sa akin, hindi dapat na nakarinig si Ate Maricel ng mga ganun. Kaya nang sinabi ko kanina, ano man ang pinagdadaanan ng mga taong ganito, alam ko, hindi nila kagustuhan yan. Sino ba naman ang taong gugustuhin na magkaganon? Para sa ating mga kababayan, unawain ng mga taong na ganyan, may pinagdadaanan. Always, unawain, suportahan, saka mamahalin sila. Pinakamaganda mga kababayan, hindi sa atin. Kaya kung may mga nakita tayong ganitong pagkakataon, sinari, mahalin natin sila, gabayan natin sila. No? So maraming salamat mga kababayan. At sa pagkakataon ito mga kababayan, natapos na kami nagpunta sa kanyang mga anak, sunod naman natin ay ang mismong nanay ni Ate Maricel. Mancari sa loggia, I love them.
Karami lang man, sir. Mga kababayan, after namin nagpunta dun sa kanyang mga anak, dito naman tayo sa tiyahin daw niya, and then nanay niya. So samahan niyo po kami, no? Okay? Relax ka lang natin, ha? Okay, kukumustahin ko sila, eh. Okay, good. Outside kayo, wala Okay. Nakapinelas na lang ako. Dahan-dahan lang, eh. Sino dito? Tiyahin mo? Ha? Ito yung duyan mo. Palitan na lang natin. Oo. Oo, may susi pa rin siyang dala. Hayaan mo na yan. Bibili na lang tayong bago. Ha? Ha? Oo. Bibili na lang tayong bago, di ba? So, okay na dito. Akala ko may punta ka dito. Ha? O, sa mama mo na lang. Sige po. Ikaw, ano gusto mo sabihin sa mama mo? Tara, puntahan na lang natin. Nakain na lang. Ha? Nakain na lang pa. Malayo pa ba yan? Oh, malapit lang pala. Oh. May tubig eh. Ha? Diyan tayo dadaan? Kaya? Ha? Taas natin yung paa natin. Hindi ba tayo lulubog dyan? Ay, doon natin oh. Meron, sa kapila.
aso? Para hindi maingay. Ayan. Ganta lang muna na. Nay, dito na. Okay. Magandang hapon, Nay. So, siguro. Yes. Okay lang po yan, Nay. Wala naman kaming dalang trabaho. Ang amin lang po, sinunod lang namin request ni Ate Maricel. Opo. Nay, okay lang dito tayo para hindi maingay yung aso? Dito tayo, Nay. Okay lang? Dito lang para hindi maingay yung aso, Nay. Dito lang.
ibinalik. As in, ibinalik sila ulit sa akin. Ay, tinawag. Pumirma siya. Pumirma na rin ako. Pero hindi naman po sila kasal. Hindi sila kasal. Pero nagkaanak sila ng 4. Ang sabi niya sa akin, order silang si Maricel, hindi niya asawa. Sabi ko naman, kung hindi niya asawa, bakit po ang dami ng anak niyo? Opo. Ang niya asawa. Ang sabi, hindi sila kasal. Eh, wala po akong magawa doon kasi hindi ko sila. Pero bakit nagkaanak sila ng 4? Ano? Pag-ibig sa mga maliit. Gaano sila katagal nag-meeting? Ilang taon na si Erwin? Hindi ko alam kung akin. Nagsama sila ng 14 years? 13 to 14 years po. Na sila Kasi nagkaanak? naghiwalay na sila nung birthday na ng mga anak mo, yung tatlo. 16 na si Mariano. Sa 25. Ng September. Yung isa, September 20. Yung isa, September 21. Yung tatlo na lang. Kaya, mag-14 years mo. Kaya naghiwalay na ano. Kasi 2022, mag-14 ka, nandito ka na. Ganun na. Sa loob ng 14 years na nagkasama sila, wala pang sakit si Ate Maricel. O bago sila magsama, ganyan. Ay, hindi po. Makilang matino po yan. Nung bago sila magsama ka, nagtitinda kami ng balot-balot. Yung makilang matino po. Ano nangyari? Ba't nung lahat Ang sinasabi nito, palagi siyang binubog ko. Kaya kung minsan, umuwi siya dito sa amin, puro siya talaga pata. Hanggang yung pata niya hanggang dyan sa may arit niya. Di ba, Nen? Puro ka pata? Puro ka sadlak ay ang ulo. Binubugbog. Saan ka binubugbog? Sa sundan mo sa warehouse. Kasi sinusundan mo sa warehouse. Siguro naman. Ano ka ba? ano po, Nay? Yun ang babae niya rin. Pero hindi ko alam. May tanong talaga siyang babae ko sa DSWD sa Alamino. Kaya ito, parang parang lumala yung ano niya. Yung isip niya noon. Kasi hindi niya makalimutan yung babae na mahawak-hawak sa ganyan. Mahawak-hawak sa braso ng asawa niya, no? Hindi siya nagka-problema. Hindi niya Tapos nung sabi niya sa akin, pumunta sila dyan nakabar sa may 7-Eleven. Totoo yun, yung sabi mo sa akin. Dala-dala niya yung babae niya dyan sa 7-Eleven, binigyan ka ng 20 pesos ng babae niya. Oo, doctor. Yan ang simula, para siyang, para siyang, hindi ko na siya mapigilan. Hindi ko naman siya mahabol. Mayroon naman ako, sabi ko, dito ka lang, ay tatakbo na yan. So, ibig sabihin, Nay, hindi naman pala siya dating gano'n. Ay, hindi po. Nung magkasama sila, bago magka-4 na anak, Opo, ganun na. binubugbog siya. Ganun? Ilan na yung anak mo nung binubugbog ka rin? Nung mag-akyat, sabi mo, magdala siya ng babae sa bahay niyo, totoo ba yun? Dalawang? O, dalawa daw po. Tapos, yung babae pupunta kami, kasi galing kami dito. Hindi ko naman natakman kami na wala din. Pero, nakikita mo na nagdadala ko ng babae talaga sa bahay niyo. Kaya, parang ganun po ang umpisa ng niya. Parang, matipid niya. Parang hindi niya nakayanan yung, siyempre sobrang silos na siguro, mag-umanga ito. Kung, diba, binabasag mo yung mga bandi, urukan, sinusuntok ka na. Totoo, binabasag mo. Ano daw? Wala naman. Pinunit mo yung tag-1,000, totoo. Ayun, binugbog ka na. Pinunit mo yung tag-1,000 sa barangay.
Dito, Doon nagsimula na depress na siya. opo, may Hindi niya matanggap niya hindi niya matanggap. yung na mga nakikita niya. Oo, ganun. Galing kami doon ay sabi naman ng asawa niya, welcome naman siyang bumalik pag totally magaling na siya. Tapos na silang naghiwalay po sa DSWD. Kaharap po yung mga barangay council, hindi po ako papayag. Hindi po ako talaga papayag. Kasi Na nung, malala po, tanggalin niya yung, basta po, makita na po yung mundo, tanggalin niya yung, anong mundo po? Tanggalin niya yung damit niya, sino po? siya, Opo. makita na yung, niya, mundo niya sa baba, Opo. ganon, talagang ibinalik talaga sa amin kaharap ang mga DSWD anda. Kaya hindi po ako papayag na babalik sa doon. Baka sasaktan na naman. Dito? Sabi mo kanina ate, nag-usap tayo doon, pag magaling ka na, usap tayo ng anak nyo, gusto kang makasama ng mga anak mo doon. Ay, hindi po ako papayag. Kasi mga anak ko ang kukunin dito. Dito po sila sisira sa bahay. Dito po, nag-usap naman kami na Pati siya na yun. grabe yung pananalita ng biyanan niya kasi binubulyawan niya na ang sabi ng biyanan niya sa akin. Alright. Yung anak mo magnanakaw. Kinuha yata yung pagkain, kinain niya. Kumuha yata ng barya, pinili ng pagkain ng mga anak niya. Sabihin niya magnanakaw siya. Binili naman ng pagkain. Binili ng pizzeria yata sa tindahan. Tapos sabi pa ng biyanan niya sa akin, hindi, sabi niya, hindi ako maniwala kung totoong apo ko yan o hindi, sabi niya. Yun ang sabi niya sa akin, ayaw bang ikasal. Sabi ko, ipakasal ko na ayaw pa ng biyanan niya noon. Kaya, siyempre, hindi na po ako nag-umilit. Kasi, babae ang anak ko, lalaki ang anak nila, hindi na po ako nag-umilit. So, sa kanya na lang po. So, isa rin na naging problema mo na yung biyanan ni Ate Maricel. Oo. Kasi nakita ko na yun, napakabait kausap yung asawa, si Tatay Robert. Alright. Wag na lang po natin angkatin. Alam ko na, naiintindihan kita, magulang ka, alam ko, nasasaktan ka pa rin. Pero para hindi na lumaki ang gulo, hindi na lang lumaki ang problema, wag na lang natin angkatin. At
Kasi pag maririnig nila doon, na magagalit sila lalo, ang isip, ang pag-usap. Talagang totoo talagang ilang beses kami nagburas sa mga LGU. Opo. Pag ipabalik namin to, may kasama pa kaming na barangay gagawa, DSW, police, itanong namin siya sa Baguban, sa Sargaya Tres. Bakit kailangan may kasamang mga ganun? Yun lang po ang tuwing pupunta kami sa sa Baguban, sa doktor, may kasama po kaming DSW, tapos isang nurse. Pero hindi ka doon. Eh, po, hindi po sa ganun dahil tinatakbuhan po kami. Ayaw niya talaga namin ng manggagita. Sabi niya, lason. Linalason daw namin siya. Hindi naman po. Sige na. Gaya na sinabi ko na Gaya na sinabi ko na naiintindihan po kita na nararamdaman kita bilang magulang. Alam ko ang magulang hindi natatapos yung pagmamahal sa anak. Kaya focus na po tayo sa paggalingan natin. Kalimutan na natin yung mga masasamang nangyari. No? Para hindi na lumaki ang gulo. Ipag-pray na lang natin. At ang dahilan na kami nagpunta rito, dahil ang pakiusap niya, gusto lang po niya kayong mayakap, gusto lang niya kayong makumusta, makita. Ganun yung takang anak niya, kaya inuna namin dito. Anong masasabi mo na nakikita mo unti-unti na gumagana sa ating araw? Nagpapasalamat po ako sa gagalan ka ng Panginoon. Pagdating po ng Panginoon dahil una po talaga. Panginoon po ang Hypnosis last session. Panginoon po ang Masaya ka ba na yung nakikita mo unti-unti na siyang gumagana? Opo. Work talagang ito na kitang tinura ka kanina. Talagang, pero pagabay na natin Panginoon sa pag-pray natin, no? Kaya yun lang yung ipapita namin dito. Gusto namin na makita niyo rin siya, pero ang usapan namin, opo. Lunis po sana. Opo. Yun lang, gusto lang namin ipakita sa inyo na maayos yung kalagayan dito. Okay lang po na. Okay lang kasi maingay yung mga aso. Kasi ang usapan namin ni Ate Maricel, ipapakita lang sa inyo, and then babalik din kami kasi tuloy-tuloy pa rin po ang gamutan niya, monthly pa rin. Iba po yung, iba po sa amin. Iba po sa amin, pero hindi namin pwedeng no? Kasi may iniingay tapos may pinapalitin. Kumbaga yung doktor na pinupunta namin din, may mga binibili kami sa Mercury. Kaya kaya puputan po yung pagtutok namin kasi ayaw din namin ngayon na masayang yung mga napinulan na namin. Kaya pakiusap ko sa kanya, dadalhin ko siya rito, papakilala ko kung saan niya gusto, pero iuwi pa rin namin. Sana maintindihan niya rin po. Siyempre, palagi niyo po itong ginagawa sa doktor. Yes po. Anahan niya yung mga dalaga niya. Opo, ang laki ng pagbabago kasi dati hindi niya naisip yung mga anak niya. Ngayon siya mismo nag-request sa akin na bigyan ko ng allowance yung mga anak niya. Pati bigas. Nay, ilan po ba anak niya? Pagkahapon na kalanganay ko po. Nasuway ako ng kalabaw kaya ayun, parang nakutikman siya pero talagang nasabuanan ko na sana namatay siya. So sa lahat ng anak niya, dati Maricel na may problema. Parang nagpaalam mo sa isip talaga. Ayun nga, siguro, yung karon, ang asawa niya, pagdating na siya, totoo yun, sabi niya si Norma, kanila, yung kapitbahay namin ng si Norma, kanila,
Sweet dreams. Happy Tuesday. Adios.